LCAP, they are only about, ano yung ng LCAP? The NDF LCAP, they are only about, ano yung ng LCAP? Oops, tama yung hula nila. Yun tayo, start tayo. Salamat po, Ginoong Tagapamahala ng Hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari po. Una ko pong katanungan sana ay, taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Okay, tingnan mo kasi mga Chris, na totoo. Kaya lang, syempre, pag judges ka, you cannot say irrelevant. Pero may mga tanong talaga na irrelevant. Ha? It doesn't, hindi siya material to the case. Tacloban City, sir. Sige, ano ang importansya kung taga saan? Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Sige. Dahil Anong gusto niyang parlabasin dito? Na nagte-testify itong taong to dahil pinopromote siya? Diba? Nakita nyo, hindi siya, si Senator Robin Padilla, hindi siya pumupunta sa pinaka-issue. Diba? Hindi siya pumupunta sa pinaka-issue para makatulong siya sa katotohanan na ilalahad sa taong bayan. Diba? Pero, ang gigibay niya dito, yung witness na nagta-testify against, I cannot say against, diba? Based naman sila sa facts. Witness na maaaring hindi pabor kay VP Sara kasi nga witness, prosecution witness. Tingnan nyo hindi siya magdi-deal doon sa issue ng grave threats, kundi ang ididiin niya ay yung witness. totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? What's the point? What's the point? Sasabihin kasi na inutusan kayo ng executive? Mga kakliting, nakita nyo naman kanina, di ba? Yung guro, sinong humuli? NBI. Bakit? Ano sabi ng NBI? Mandatong po namin proteksyonan ang taong bayan, ang public officers, especially the president. See? So, ang gustong palabasin dito ni Senator Robin Padilla, ginawa mo yung trabaho niya kasi inutusan ka. Diba? Inutusan ka ng boss mo. At dahil ginawa mo yung trabaho mo, napopromote ka. So, ano gusto mong gawin? Pag may nagbanta sa Pangulo, hindi kikilos ang NBI? Hindi kikilos ang DOJ? Ba't kumilos sila doon sa teacher na nagbanta kay dating Pangulong Duterte? Senator Robin Padilla. Nung pinagbantaan ba ang Pangulo, nung teacher, anong pakiramdam mo? Okay lang? Dapat hindi hinuli? Sabi ko nga, yung teacher na yun, wala pang kausap na assassin yun, nag-o-offer pa lang. Although sabi niya, wala naman siya 50 million, di ba? Nag-o-offer pa lang. Samantalang si VP Sara, meron ng kausap. May meeting of the minds. Completed na yung kanilang usapan. Nag-agree. Inutusan, gawin mo to. Yung kinausap, nag-oo, no joke, no joke. Tapos ibabaling nyo yung issue dahil ang NBI at DOJ ay under na executive. Diba? In the first place, mga kaklit, nauna ang pagbabanta kesa sa pag-iimbestiga. Kung hindi naman ito ginawa, hindi nag-meltdown, hindi nagbanta, tingin nyo may imbestigahan? Tingin nyo makakasama to sa issue ng impeachment? Diba hindi? So, sinong unang gumawa ng pagbabanta? Diba si VP Sara? Pero ang tinatanong ngayon dito, ni Senator Robin Padilla, yung after na pagbabanta, yung nag-iimbestiga lang. Mga tandaan natin, Senator Robin, hindi ito dininay ng abogado that it really happened. So anong point mo para ang gibain mo at bigyan mo na intriga ang NBI DOJ papunta sa Office of the President? Di nga dininay. Hindi dininay yung pagbabanta. Pero gigibain niya to kasi ito ang ibabaksak sa mga troll. Di ba? Sige. I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang... nasa barn po ako, wala ako ngayon sa office, sir. Promotion po ba yun? Diba? Diba? Tignan mo. Sabi ko nga, kung lawyer to, objectan ko to eh. Ano materiality eh. Yun na po tayo sa... Kaya, syempre, sabihin nila, hindi kasi inutos yan, pamumulitika. Pero mga kakli, sabihin natin okay. Ang tanong, Senator Robin, may iimbestigahan ba kung walang ginawa?
Ano ba mandato ng NBI? Mag-imbestiga, di ba? So, kapag may nagbanta sa Pangulo, sa line of questioning mo, dapat hindi mag-imbestiga ang NBI. Bakit? Kasi si VP Sara yan. Yan ba? So, dapat, kung sino mang tao ang pinagbabantaan ng buhay, di sila dapat na magpatulong sa NBI. Ganon? Hindi sila dapat humingi ng tulong pagka sila pinagbabantaan. Bakit? Kasi pamumuliti ka. Diba? Iyan gusto niyang palabasin eh. Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo sa NBI. Yes, sir. Opo, ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok po ako sa NBI, Opo. from investigation 1, 2, 3, nung Oh, 2015, 2016. Well, nung mula akong pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director. oh, di ba? 2015, 2016. So definitely, panahon pa rin Pangulong Duterte, napopromote na to. Sir. Ilang beses po yun? Sa isang taon po. Sa isang Diba? Sige, sige, isip kayo. Anong materiality niyan sa issue ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo? Wala, di ba? Manggiba. Anong taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? bago po kayo napunta sa BARM. Bago ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa, Yung Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi po, sir. In the exigency service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kayo naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Tignan mo? Hindi naman siya yung director eh. Siguro magaling siya. Siguro pagkakatiwalaan siya. So bakit, ito yan mga kriya, sa totoo lang. You cannot, kailan, Senator Judge, hindi mo pwedeng itanong kung anong dahilan ng isang tao. Kasi ibang tao yun eh. Kung gusto mong alamin yung dahilan, sa kanya mo tanong. Hindi dito sa taong to. Sa totoo lang. Hindi po ba ay may kaalaman sa Islam? O ayan na. Ano ang koneksyon ng kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what you mean kaalaman, sir, yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir, kahit naman kung sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Teka lang. Ibig sabihin, dapat pag taga-NBI ka, tapos assign ka sa BARM, dapat alam mo ang religion ng Islam? Requirement ba yon? Tanong ko lang curious lang ako. Requirement? Na dapat ang religion ng Islam? As in, siguro, in details, alam mo? Hindi ko makuha yun kung saan siya pumunta eh. Di ba po parang autonomous region ng Muslim Mindanao. So kailangan naman siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na? Anong material? Anong relevance? Di ba? Anong relevance sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko malalaman yung kabuuan. O, Siguro- diba? Tanong natin, anong naipuntos mo dito, Senator Robin? Anong na-prove mo dito? Dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Requirement ba? Requirement ba na kapag ikaw na-assign sa BARM, dapat alam mo yung relihiyon na Islam? Tama, no? Pangalawang tanong po. Okay na po yun. Pangalawang tanong po. Ang tanong, ano na-prove? Wala, di ba? Meron po ba kayong sa tagal niyo po sa NBI 12 years? Meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-file na. Instead na mag-focus doon sa may kaso, yung witness ang gusto niyang gibain. Na para bang pag may kaso ka, hindi ka dapat paniwalaan. Clear. Di ba? Hindi ito ang basihan kung dapat paniwalaan o hindi. Sabi nga nila, kahit nga daw yung isang babaeng mababa ang lipad, kung totoo ang sinasabi, walang issue kung may kaso ka o wala kang kaso. Kung katotohanan na sinasabi mo, base sa facts, hindi importante kung may kaso ka. Diba? Ang kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa So amin. yes po? Attorney Totok, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ano pong pwede po ba malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek ko namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at So, yung meron po, Makati Court yun, yung Makati Court nag-issue ho ng certification na fake yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, means corrupt yan. Huwag na natin pansinin. Although, nag-antay po ako, Your Honor, na Kasi wala pang notice. Wala pa siya natatanggap. mag-notify sa akin ng OMB. Kasi sasagutin po namin na ito ho ang nakalap namin. May dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek po namin doon sa BI. Yung dalawang Chinese na yan, I think 9 months na overstay. Pinag-aanap din ng Ano pong kaso po? Yung inatog sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho may mga kaso doon na nakalagay. Pero again, Wala ko ba yung isa kahit maalala na ipinatog sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may meron ba? May unlawful arrest.
wala ko sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi naman namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. O, diba? Nag-research pa talaga para gibain yung witness. Pero, yung issue tungkol kay VP Sara, wala siya. Wala siyang tinanong. Diba? You're there for the truth. For the truth. So, yung panggigiba mo ba? Yung panggigiba mo dito, kung may kaso o hindi, ni-research mo pa. Anong gusto mong i-prove dito? Na dapat ang taong bayan hindi maniwala dito kay Attorney Lotok? Kanino kami dapat maniwala? Kay VP Sara? Di ba? O sige, tingnan natin kung paano niyang gagamitin pang propaganda to. Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan. Sasagutin Hindi po pa po yan. nasagot magmula noong February 29. Kasi wala pa akong official notice galing sa kung ngayon siya. Na nakarating po sa inyo, wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nag-receive from OMB. So, nung tinay ko namin, kung nag-exist pa yung kaso, fake yung notary, So, ibig mong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-exist to. dapat may notice na ako from Ombudsman. Di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao pag may kaso, harapin? Oh! Sige yun. Reading natin. Bagalan nga natin. Parang dapat ito yung sinasabi mo kay VP Sara Di ba? Normal natin Okay. Nag-exist to. Dapat may notice na ako from Ombudsman. Di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao pag may kaso, harapin? Di ba dapat sinasabi mo rin yan kay Senator Bato de la Rosa? Sinasabi mo kay Senator, kay VP Sara. Di ba? Yun pala dapat alam may kaso, harapin bakit sinama mo si Senator Bato palabas? Para hindi ma-aresto. Ano ba? So, pagka-aliado, pwedeng patakasin. Pwedeng palusutin. Tapos, yung hindi pa mapabor sa inyo or tingin nyo, kumakalaban sa inyo, pag may kaso, dapat harapin. Di ba? Okay? Precisely, Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from Ombudsman na pag meron akong notice Wala from po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon? Wala pa po. Kung sinabi ng wala, dapat ikaw nag-prove niyan. Kasi may files ka naman, dapat tinanong mo na sa ombudsman, anong estado niyan? Ang kapal-kapal sabi niya, di ba? So it means, nag-research siya. Hindi sa tinanong mo sa ombudsman. Your Honor, yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, Lalo hindi na- Sabihin natin yan. Senator Bato, Senator Robin, sabihin nyo na yan. Agad. Kay Senator Bato. Tapos kay VP Sara. Para hindi na tayo magtagal. Diretso lang tayo. Sige, tuloy. Lalo na po, Yan, sir. kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito po mga kasong ipinat. Teka lang. So, i-enumerate niya yung kaso ng ni Loto. Itong impeachment, hindi mahalaga? Kung sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, may na po ito Aside, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finished the job, sir. Opo. Meron po akong tanong, pangatlo. Diba? Ano gusto niya i-prove? Na itong taong to, hindi to dapat panawalaan si Mikaso. Kaya nga. So ano to? Pangsagip? Pangsagip kay VP Sara? Kaya ang tanong natin mga kaklear, Senator judges kayo hindi kayo lawyer. Hindi kayo lawyer na VP Sara. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, SAR, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng SAR? Again, hindi ko po maalala, hindi ko nakita yung buong. Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, bakit natin lahat? Ano daw? Katabi, okay, si Na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Pakita ka ng record. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa SAR kay Nicolay, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Anong connect? Anong connect? Kung galing ito mismo kay Mayor Baste Duterte, siya ang unang nagpanakot nito kay Pangulo Marcos Jr. Anong connect ng komunista? Pero ikaw connect niya yan, mga. Ikaw connect niya. Alam po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ay, propagandista. Diba? Ang kumalaban daw sa komunista,
ay si dating Pangulong Duterte. Tingnan nga natin. Tingnan nga natin. Duterte considers communists as friends. As friends. Ano yung sinabi ni dating Pangulong ni Senator Robin dito? O ito. Anong source natin mga clear? Philippine News Agency pa. PNA. Nearly a week lang to. 2019, December 10. After announcing his plan to revive peace talks with the Communist Party of the Philippines, President Rodrigo Duterte on Tuesday said he sees the communist insurgents as his friends. Kriminal. Nagbabayad sila ng buhay nila. Ang NPA, magkaibigan naman kami niyan. That's why we want to talk again. Magkaibigan sila ng NPA. The NPA rebels, however, are my friends. You know, magkaibigan kami. Yan presidential spokesperson Sabado Panelo assured that CPP founding chair Jose Maria Sison and other communist leaders who will join the possible revival of the peace negotiation with the national government will enjoy temporary freedom when they come back to the Philippines. Anong paaway? Friends sila. May video ba ito? Picture. Sige nga. Ayun Kita nyo to, mga clear? Yan. Ano ba talaga? Totoo ba silang nagre-red tag? O gawa-gawa lang nila ng mga kalaban lang nila nire-red tag nila? Ayan Ayan Friends sila. Ito pa. Duterte hosted batch of former NPA, okay? Ano yung sinasabi ni Ano yung sinasabi? I'll kiss you. Anong title nito? Okay, wait lang. Pakita ko sa inyo to. Okay, na lumalabas I'll kiss you. Duterte credits communist rebels for his presidency, Ano ba? Senator Robin. Nagpasalamat pa siya, sa pagboto sa kanya. Diba? Makapag-propaganda lang talaga si Senator Robin. Hindi iniisip. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya ng mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako. Mga clear. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga Romanov, surname yan yung nangyari. Bakit mo ngayon i-correlate sa NPA? Diba? Na pumapasok sa mga pamilya ng mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako. Gusto ko lang pong alamin ninyo. Yes. Komunista pala siya. Hindi ka kalaban ni dating Pangulong Duterte. Di ba close kayo? Di ba dapat kinalaban ka na niya kung komunista ka? It just proves lang, mga clear, na hindi ko makakalaban si dating Pangulong Duterte ng komunista. Sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or declaration of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit ko kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun po yung... Sabi niyo po kasi kanina. Totoo naman, hindi ba? Hindi naman dinidinay ni Baste May video. At siya yung nagtrete ng Romanov. Sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi nga ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam na... Kahit na alam natin yung history niyan, ibig mo sabihin, i-correlate mo sa komunista? At ang papatain ay yung kumakalaban sa komunista? Yung ugat, si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya, sapagkat alam naman natin lahat na ang nagpatuloy malito. ng paglaban sa komunista Objection, Your Honor. Misleading. Okay Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya.
Hindi yan sinabi ni Baste. That's misleading. Kaya siyempre, Senator Judge, hindi mo sabihin, misleading, Your Honor. Objection. Binago niya yung kwento. Yung kwento niya na ngayon, mga ka-clear, si Baste nala, yung tinatreten. Yung pamilya nila. Diba? Objection. Don't change the narrative. Don't change the history. Si Baste ang nagbanta. Think this before you go to bed. Think of the Romanovs. Think of, ano isa? Si Mussolini. Think of the 1986 EDSA Revolution. Binago. Ito niligutan tandaan mo to. Sapagkat alam naman natin lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Diba? O, promoted talaga. na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya. Sapagkat alam naman natin lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Tumasang-ayon po ba kayo doon? Hindi. Wala po akong personal knowledge, sir. Ay. Diba? Hindi nga niya alam kasi walang history. Talaga lang. Talaga lang siya naglaban. Okay. Sige nga mga clear. Dapat pala tinanong. Dapat pag ganyan, pag may dapat merong may media. Dapat mga tinatanong ni Senator Robin. Tanungin ng media. Sir, anong proof niyo po? Ano na po ba ang naging aksyon ng Vice Presidente sa komunista? Ano po ba yung kanyang napataob na grupo ng komunista sa Pilipinas? Diba? Ano po ba yung inutos niya na ma-conquer na grupo? Dapat gano'n. Hindi pwedeng bibig lang. Hindi pwedeng bibig lang. Hindi natin alam kasi baka hindi natin alam kung napagkakakitaan yung red tagging eh. Diba? So ano ba nagawa niya at that time para sugpuin ang sinasabing komunista? Dapat hindi pwedeng bibig lang. Pero dito pinopromoto. Diba? O, pakinggan natin ulit ha. Sige. Gusto niyang i-feed dito sa witness na si VP Sara ang tinetreten kasi lumalaban siya sa komunista. Anong connect sa Romanov? Ang layo, di ba? Ng paglaban sa threat sa kanilang pamilya. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya. Sapagkat alam naman natin lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Tumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL. Hindi Vice Chair lang siya doon. Vice Chair lang. Kaya nga dapat, Senator Robin, i-prove mo ano yung naging trabaho ni VP Sara. Sa hindi nga, kailangan wait lang ha. In the NTFL Cup, they are only about ano yung ng LCAC? Oh, di ba? In the NTFL Cup, they are only about ano yung ng LCAC? Ano, napamura pala to. Sorry naman ha. Di ba? Mga clear. Hindi nga alam yung LCAC. Hindi alam yung LCAC. Di ba? Naku, Senator Robin, puro ka propaganda dyan. Nandiyan ka pa naman to work for the people. Do your job for the country. Di ba? Madlang people. Huwag na po tayo magbulag-bulagan dito. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTFL ka siya. Hindi pa yung factual circumstances doon. Factual. Wala pa po ako. Oo nga. Give us the proof. Kung ano yung achievement niya tungkol sa pag-fight sa komunista. Kaibigan nga ng tatay niya eh. Wala po kayong. Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo, nasa ang nag-take over ng NTFL. Yes, Your Honor. Hindi. Vice Chair lang siya. Opo, isa na lang po, ginong tagapamahalang